ito pong government funds heavily subsidizing yung housing programs for the poor. Kaya in the magnitude of billions of pesos. Yun namang pong disenyong... Sabi mo, wala sa budget eh. Susingit pa lang sa budget pero ang priority would be the condominium. Na sinasabi mo 3.2 million units by 2028. Yun ang question ko sa DSUD. Bakit pinaprioritize yung middle class when your mandate is to help the poor and the homeless? Mariing tinutulan ni Senador Cynthia Villar ang pagpapatayo ng condominium para sa mga mahihirap sa ilalim ng Human Settlements and Urban Development o DSUD. Batay sa plano ng ahensya, 3,200,000 condo units ang itatayo sa iba't ibang lugar sa bansa. Layo nitong mabigyan ng maayos sa tirahan, partikular na mga mahihirap sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing o 4PH. Ito ang ipinaliwanag sa budget deliberation ni Senador Risa Hontiveros, sponsor ng panukalang pondo ng DSUD para sa taong 2025. By June 2028, Mr. President, meron na pong housing units construction started at the magnitude of a total of 907,000. And yung maa-address by actual construction completed or started by 2028 ay yung pong 3.2 million. Yun po yung target tugunan ng 4PH program in the total housing gap of 6.9 million. Ngunit kinwestiyon ito ni Senador Villar. I just want the DSUD to reconsider their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Ayon kay Hontiveros, 2,600 pesos ang magiging buwanang bayad sa bawat condo unit. Ngunit tugon ni Villar, hindi kayang bayaran ng naturang halaga ng mahihirap. Whereas if yung lupa dinivide sa kanila, 500 a month lang. Mas safe yun. Bakit tatayuan ng condo? Bunsod ng mga kwestiyon sa pagpapatayo ng mga condo unit para sa mga mahihirap, ipinagpaliban ng Senado ang pag-aaproba ng proposed 2025 budget ng ahensya upang malinawan ang mga issue kaugnay ng naturang proyekto. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.